Sa pagtatapos ng ating nakaraang video, kung saan nasaksihan natin ang labang, hain at biru, ay i-review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 115 sa manhwa ng solo leveling. Ito nga pala si JB Hobby, sit back and relax and enjoy the video. Nagsimula ang chapter sa building ng Federal Bureau of Hunters, United States. Kung saan nakayukong wika ni Michael Connor na, "Hindi po namin alam ang aming sasabihin." Nagsalita naman si David Brennan na, "Hindi ko kayo pinatawag dito upang humingi ng tawad. Ipaliwanag niyo sa akin ang insidente." Wika naman ni Michael. Base sa obserbasyon ni Madam Senner, si Jinwoo ay isa sa mga hari. Nagulat naman si David at wikang, "Ano? Kaunting flashback lang mga kaibigan. Ito ay sa chapter 108 at 109 na hindi pinakita sa anime na bago pumasok si Jinwoo sa gate na nagtapos sa anime. Ipinakita dito kung saan bago sumakay ng kotse si Jinwoo, ay may lalaking lumapit sa kanya. Nagtanong ito at wikang, "Ikaw ba si Mr. Song Jinwoo? Kamusta ka? Ako nga pala si Adam White, Senior Agent ng US Federal Bureau of Hunters." Sa isip ni Jinwoo, Federal Bureau of Hunters. Dugtong ng lalaki, "Pakiusap tawagin mo na lang akong Adam. Dumaan ako sa opisina nyo at hindi kita nakita doon. Humihingi ako ng tawad kung naistorbo kita sa pampublikong lugar katulad nito." Sa isip ulit ni Jinwoo, bumisita siya sa opisina. Naalala naman niya ang sabi ni Jinho na may isang lalaki ang pumunta sa opisina nila at hinahanap siya. Tanong naman ni Jinwoo, "Ano ang maitutulong ko sa'yo?" Sagot naman ni Adam, "Nais ko lang na magbahagi sa'yo ng impormasyon." Tanong ni Jinwoo, "Impormasyon?" Sumagot si Adam, "Oo, isang eksklusibong impormasyon na kahit anong ahensya sa mundo ay hindi ito maibibigay bukod sa Federal Bureau of Hunters." Wika naman ni Jinwoo, "Bakit mo naman kailangan ibahagi sa akin ang impormasyon na yan?" Sagot ni Adam, "May kailangan kami sa'yo, upang makuha iyon ay kailangan din namin magbigay sa'yo." Tugtong nito, "Sobra akong namangha sa laban mo sa Jeju Island, kaya ang Federal Bureau of Hunters Deputy Director ay gusto kang makilala at hindi niya pa ito magawa. Ang Deputy Director na ang magpapaliwanag sa mga iba pang mga detalye. Mayroon kaming sasakyan na malapit dito upang ihatid ka kung gusto mo itong makilala." Nakatingin lang si Jinwoo. Binuksan naman niya ang pinto ng kanyang sasakyan at wikang, "Hindi ako sigurado kung mapagkakatiwalaan ang impormasyon na yan. Pag-iisipan ko muna at babalikan kita." Ngiting wika naman ni Adam, "Paano ko nakalimutan yon? Hindi ko dapat itinago ang aking alas upang manghikayat ng tao. Narinig mo na ba ang taong tinatawag na operator?" Natigilan naman si Jinwoo. Dugtong ni Adam, "Isang taong kayang pataasin ang kakayahan ng mga taong na-awaken." At nagulat si Jinwoo sa narinig na ito. Sumakay naman sa sasakyan si Jinwoo at tumigil ito sa tapat ng isang building. "Nandito na tayo," wika ni Adam. Pumasok naman sila sa isang kwarto. Wika ng lalaki, "Kinagagalak kong makilala ka. Ako nga pala si Michael Connor." "Ako si Jinwoo," habang nakikipagkamay. Nagsalita naman si Adam, "Ako ang magsasalin ng wika niya para sa'yo." Wika ni Michael, "Hindi ko na ito papatagalin, Hunter Song." Inilahad niya naman ang isang dokumento at wikang, "Ito ay isang dokumentong imigrasyon upang maging mamamayan ng United States. Mahigit 1 taon ang kinakailangan upang maproseso ito. Pero sa kaso mo, maari namin pabilisin ito. 1 segundo. Yan lang ang kinakailangan upang mapapayag ka namin na pumirma dito. Pagkatapos namin ibigay sa'yo ang impormasyon na gusto mo." Sumagot naman si Jinwoo, "Ang rason kung bakit narito ako ay ang impormasyon lamang na kailangan kong marinig sa'yo. Ang upgrader. Isang taong na-awaken na kayang pataasin ang abilidad ng isang hunter. Totoo ba ito?" Napangiti naman si Michael at wikang, "Sa katunayan, narito siya ngayon." Inutos naman ito sa isang bodyguard na papuntahin na si Madam Selner. Pumasok naman ang isang babae at nagulat si Jinwoo. Wika ni Michael, "Malugod kong ipinapakilala. Ang kaisa-isang taong kayang pataasin ang abilidad ng isang hunter o lagpasan ang limitasyon nito. Si Madam Norma Selner." Sa isip ni Jinwoo,
Iba ang pakiramdam ko sa kanya di tulad ng mga ibang mga na-awaken. Wika ni Michael. Madam Selner, maaari mo bang ipaliwanag ang iyong kakayahan kay Hunter Song? Wika naman ni Madam Selner. Alam kong may pag-aalinlangan ka, nakikita ko ang pagdududa sa mga mata mo. Gayunpaman, pag nasubukan mo na ito, siguradong babalik ka dito para sa higit pa. Wika ni Michael. Madam, alam mo ba na may limitasyon lahat ng mga hunters at hindi pwedeng lagpasan iyon? Katulad nung nare-awaken ka, ang rank mo ay hanggang doon na lamang. Pero hindi ito alam ng mga hunters. Tanong ni Jinwoo. Ang ibig mo bang sabihin? Tugon ni Madam Selner. Tama. May kakayahan ako upang malagpasan mo ang limitasyon na iyon. May 3 paraan upang makamit ito. May mga ilang nagsasabing pagpuwersang reawakening o pagpuwersa sa iyong buong potensyal. Wika naman ni Michael. Ako ang nakapagpatunay sa lahat ng sinabi ni Madam. Gayunpaman, malaki ang ibinubuwis niya para sa abilidad na ito, kaya kailangan niya ng mahabang pahinga at dahil doon, 3 o 4 lang na individual ang nakakatanggap nito. Sa isip ni Jinwoo. At ako ang isa sa mga kandidato. Kung totoo man ito ay sadyang nakakamangha. Tanong naman niya, gaano ito kaepektibo? Sagot naman ni Madam Selner. Depende ito sa tao. May mga nagsasabing 20% at sa iba naman 30% ang itinaas ng kanilang mga kapangyarihan. Sa isip ulit ni Jinwoo, 20 hanggang 30% nakakamangha naman ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinili ni Hwang Dongsu ang pagiging mamamayan ng United States. Kahit sinong hunters ay matutukso sa alok na ito. Nagtanong naman si Jinwoo, paano kung malaman ito ng buong mundo? Sagot naman ni Michael, yan ang dahilan kung bakit nasa Federal Bureau of Hunters si Madam Selner. Sinisiguro namin ang kaligtasan niya at binabayaran namin siya ng sapat at kapalit nito, tinutulungan niya ang mga napili naming mga hunters. Ang abilidad ni Madam Selner ang aming regalo na maihahandog sa iyo. Wika naman ni Jinwoo. Regalo? Mas mukha itong kasunduan. Wika naman ni Michael. Ikaw ang una sa listahan ni Madam Selner kung magiging mamamayan ka na ng United States. Tutulungan ka rin namin makahanap ng magandang guild para sa iyo. Nagsalita naman si Madam Selner. Hindi mo kailangan magmadali. Nandito ako para iparanas sa iyo ang unang bahagi ng aking abilidad. Nagulat naman si Jinwoo sa sinabi ni Madam Selner. Dugtong nito. Gaya nga ng sinabi namin. Ito ay isang regalo. Wika ni Michael. Tama. Pero kailangan ng iyong pahintulot. Tanong ni Jinwoo. Ano ang kapalit nito? Sagot ni Michael. Wala itong kapalit. Ituring mo na lang ito na papuri sa maganda mong pananampalataya. Napaisip naman si Jinwoo. Marami ang bumabalik para sa higit pa. Mukhang malaki ang tiwala niya sa kanyang abilidad. Hinawakan naman ni Madam Selner ang kamay ni Jinwoo at wikang. Tumingin ka sa mga mata ko. Tignan mo ito ng malalim. Yan ang umpisa ng proseso. Napangiti naman si Michael at sa isip nito. Sa wakas makukuha na namin siya. Alam kong tumatanggi pa ito sa una, pero pag naranasan na niya ang kanyang unang upgrade, sigurado akong babalik ito para sa higit pa. Kung mainipin siyang tao ay baka pumirma na agad ito sa dokumento. Ang taong ito ang tumapos sa Jeju Island Raid na kahit ang kalaban nilang national level hunter na si Goto Ryuji ay hindi nagawa iyon. Ipinakita niya rin ang kanyang abilidad na ngayon lang nasaksihan ng tao. At ngayon, tignan natin kung saan ang kanyang limitasyon. Ginamit naman ni Madam Selner ang kanyang abilidad. Nagulat naman ito at kadiliman lang ang nakita niya. Tumingin-tingin naman ito sa paligid at sa pagtingin niya sa itaas, may imahe naman ng muka ang kanyang nakita. Tinitigan niya naman ito ng mabuti. At bigla naman itong tumitig pabalik sa kanya. Napasigaw naman sa takot si Madam Selner. Mabilis namang bumunot ng mga baril ang mga bodyguard at napamura na wikang. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sumigaw naman si Michael na. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Hindi niyo ba siya kilala? Nababaliw na ba kayo? Sumagot naman ang isang bodyguard. Pero si Madam Selner. Pasigaw pa rin sabi ni Michael. Siya ang alalayan niyo kung nag-aalala kayo sa kanya. Humingi naman ng tawad si Michael at wikang. Humingi kami ng tawad, sir. Nabigla lang ang aming mga ahente.
Sa isip ni Jinwoo, ano ang nangyayari dito? Galit namang hinawakan ni Michael ang bodyguard at wikang, patay na sana tayo ngayon kung ginawa mo yan sa harap ni Andre o kay Liu Zigang. Huwag mong kalimutan iyon. Kinakabahang sagot naman ng bodyguard na, Opo, sir. Nagtanong naman si Michael kay Madam Selner na nanginginig sa takot. Anong problema, madam? Sobra kang pinagpapawisan, ayos ka lang ba? Sinabihan niya naman si Jinwoo na, mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. Maari bang tawagan ka namin sa ibang pagkakataon? Sumagot naman si Jinwoo na, CJ. Inutusan naman ni Michael si Adam na samahan si Jinwoo pabalik. Sagot naman ni Adam, Opo, sir. Tanong ulit ni Michael, ano ang nangyari, madam? Sagot ni Madam Selner habang nanginginig ang mga kamay. Ang lalaking iyon, isa siyang hari na higit pa sa inaakala mo. Gulat naman na tanong ni Michael. Ibig mo bang sabihin, mas malayo pa siya sa pagiging national level hunter? Umilig naman si Madam Selner at wikang, hindi ako sigurado. Hindi ko pa ito naranasan dati. Isa siyang hari pero hindi ito tulad ng mga hari. Nung tinignan ko ang isip niya, tumitig din ito sa akin pabalik. Walang hanggang kadiliman ang nasa loob niya at nakatingin ito sa akin. Bukod pa roon, siya ay walang limitasyon. At doon natapos ang ating flashback, mga kaibigan. Balik naman tayo sa kasalukuyang chapter. Wika ni David. Madam Selner, ibig mo bang sabihin ay kasing lakas ng isang national level si Hunter Song? Sagot naman ni Madam Selner. Paano ko ba ipapaliwanag ito? Lahat ng mga na-awaken na mga individual ay ang mga kapangyarihan nila ay galing sa kabilang dimensyon. Ang ginagawa ko ay tanggalin ang mga nakaharang upang makaraan sa dimensyong iyon. Minsan may mga kapangyarihan na nagmumula sa maliwanag na ilaw. Doon mo matutukoy ang pagiging isang hari. Pero sa kaso ni Hunter Song, wala itong koneksyon. Ang nakita ko lang sa kanya ay purong kadiliman lang. Na siya mismo ang kadiliman. Nanginginig na paliwanag ni Madam Selner. Tanong ni David, kung ganoon, isa siyang masamang tao. Sagot naman ni Madam Selner, hindi ko sinasabing masama o mabuti siya. Ang akin lang ay hindi ko maipaliwanag kung saan nagmumula ang kanyang kapangyarihan. Hindi tulad ng iba. Si Hunter Song ay may ibang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Hindi ito galing sa ibang dimensyon at wala itong limitasyon. Tanong ni Michael, wala siyang limitasyon. Tumango naman si Madam Selner. Papaalis naman si David at wikang, maraming salamat, Madam Selner, sa report na yan. Tinanong naman ito ni Michael na, saan po kayo pupunta, sir? Sa 24 na palapag ng basement. Sumama ka sa akin. Sumakay naman sila sa elevator. Wika ni David, kung hindi kaya ni Madam Selner na mapaanib si Hunter Song sa atin ay gagawa tayo ng ibang paraan. Tanong naman niya ito kay Michael. Naaalala mo ba ang kauna-unahang S-rank gate? Sagot ni Michael, paano ko yon malilimutan? Yun ang responsable ng pagkasira sa kanlurang baybayin. Siyempre naalala ko yon. Ang US government ay nagbigay ng napakalaking pabuya para lang mag-recruit ng malalakas na mga hunter sa buong mundo. Pero 5 lang ang nakaligtas pagkatapos nun. At ang US government ay ipinagkaloob ang soberanong estado sa mga yon. At doon nagmula ang konsepto ng national level hunters. Ang dragon na si Kamish o tinatawag na The Immortal Flame. Mag-isa niyang pinaslang ang 12 ng pinakamalalakas na mga hunter. Naglakad naman sila sa hallway. Wika ni David, maniniwala ka ba na nag-iwan ito ng munting regalo? Wika naman ni Michael, sinasabi mo ba ang nasa isip ko? Sagot naman ni David na, oo. Bumukas naman ang pinto at wika ni David, masdan mo. Ito ang runestone na naani mula sa labi ni Kamish. 8 taon na ang nakakalipas mula sa raid ni Kamish. Wala pa tayong mage mula sa mga national level hunters. Kaya ito ay nakatago lang sa malamig na basement sa mahabang panahon at naghihintay ng kanyang bagong master. Pero ito na ang panahon para kay Kamish. Para ipagkaloob ang napakaganda niyang regalo. At dito ipinakita ang mga buto ni Kamish. Nalipat naman ang panel sa bahay nila Jinwoo. Nakatingin naman ito sa salamin. Sa isip naman nito,
Mukhang tumangkad niya ako at lumaki ang aking katawan. Ganoon kalaki ang ipinagbago ko. Ibig kong sabihin, marami naman akong nakikitang katulad ko. Dahil ba ito sa robust recovery? Baka hindi lang ang mga napinsalang parte ng katawan ang naibabalik nito, mukhang ito din ang dahilan ng pagkawala ng aking mga tigyawat sa muka. Lumabas naman ito sa pinto at tinawag ang kanyang kapatid. Sagot ni Gina. Ano yon? Tanong ni Jinwoo. Sa sukat na 1 hanggang 10, ilan ang ibibigay mo sa akin? Sagot naman ni Gina. Ano ba yang sinasabi mo? Wika naman ni Jinwoo. Ang ibig kong sabihin ay kung kaakit-akit ba ako sa mga kababaihan. Sagot naman ni Gina. Ano? Nakadroga ka ba? Hinawakan naman ni Jinwoo ang ulo ni Gina. Wika ni Gina. Para sa akin mukha ka pa ring mabahong palaboy. Inis na sagot ni Jinwoo. Salamat sa papuri mo ha. Pinagsisipan naman ito ni Gina. Wika ni Jinwoo. Mababali lang ang mga paa mo sa ginagawa mo. Nakalimutan mo na bang may katawan ako ng isang S-rank at bakal na mga dibdib? Paano ka nakakapasa sa mga klase mo kung napakanipis ng buto mo? Sagot ni Gina. Hoy, ako kaya ang nangunguna sa klase. Wika naman ni Jinwoo. Nga pala, balak ko magtayo ng isang guild. Sagot ni Gina. Ganun ba? Magiging boss ka na rin? Ikaw ang bahala. Wika naman ni Jinwoo. Balak kong ipangalan sa guild ay solo player guild, ano sa tingin mo? Sagot ni Gina. Seryoso ka ba? Bakit ang pangit mo pumili ng pangalan? Wika ni Jinwoo. Masyado bang kakaiba? Sagot ni Gina. Bukod sa nagmumuka kang talunan, di ba kasama mo mga sundalo mo? Kaya ibig sabihin nun ay hindi ka lumalaban, mag-isa. Sagot naman ni Jinwoo. Mukhang tama ka nga. Ano kaya ang pwede kong ipangalan? Nakangiting sagot naman ni Gina. Paano kung Jin? Ang ibig sabihin ay to advance. Wika ni Jinwoo. Jin? Sagot ni Gina. Kabaliktaran din ito ng aking pangalan. Di ba nakakaaliw yon? Sagot ni Jinwoo. Hindi na rin masama. Nalipat naman ang panel sa bahay ni Hain. Sumigaw naman ito habang yakap ang unan at wika nito. Oo, interesado ako sa'yo habang pumapadyak. At dugtong nito. Muntik na rin ako mapaluhod. Naalala naman niya ang sagot ni Jinwoo na. Kung ganun, may iba pa bang dahilan para makasali ka sa guild namin? Sumigaw naman ito sa inis at wikang. Siguro iniisip niya na isa akong weirdo. Bumangon naman at sabing, iniligtas niya ang buhay ko, malamang interesado ako sa kanya, di ba? Siguro sapat na yun na dahilan. Pero hindi ito okay. Pero siguro nga si Hunter Min ang nagligtas sa akin. May bigla naman itong naalalang boses at wikang. Pakiusap, ipaalam mo sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at wikang. Ipaalam mo sa kanya na dapat siya mag-ingat. Pakiusap, ipaalam mo kay Jinwoo na mag-ingat siya sa kanyang kapangyarihan. Sa isip ni Hain, ngayon naalala ko na. Nagkita kami ni Min Beonggu nung panahon na yon. At dyan nagtatapos ang chapter 115 sa manhwa ng solo leveling at see you sa mga susunod na mga videos. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Hobby. Peace out!